panayam yung pahayag ng ilang mga senador na nandito ngayon sa Senado. Para lang din sa kaalaman ng mga kababayan natin, yesterday, nasaan ka ngayon? Kamusta yung area kung saan nangyari yung putukan? Actually, Sherry, ikot ko kayo. Ito kasi mismo yung hall ng Senado. At dito nga naghintay yung mga kasamahan nating media pagdating dito sa nung sinabi na may aarestuhin nga daw ang OSAA pero unidentified kasi yung nangyari yun. So dito, let's assume na ito na mismo yung area dahil may mga tapes na rin dito. Medyo malayo pero ito yung area mismo. And dito mismo, Cheryl, kung saan na sinasabi. Kasi may tape na dyan, hindi na rin pwede munang daanan ng media. So, dito, assumption lang, no, na nangyari na mismo yung mga putukan at dito na rin nagtakbuhan. No, kanina nakita natin si Arles. Ito daw yung kahabaan mismo kung saan nga nagtakbuhan sila. At doon sa area na yun, kung saan maraming mga reporters, doon din nila inabangan si Senator Bato de la Rosa na kubaba nga ng elevator. So yun nung bumaba doon ng elevator tong si Senator Bato ay hindi na nga rin daw nila nakita at hindi na rin nakuhanan ng pahayag. So technically, ambience-wise dito, Sheryl, ay medyo mas kalmado na rin talaga compared na din kahapon. Hindi din naman maipagkakaila na naging magulo talaga yung kaganapan kahapon. And doubled and tightened na yung security kasi kahit tayo, nahirapan tayo pumasok, kailangan din ilista yung pangalan ng mga media na papasok dito. And yun kinailangan din i-assure na legitimate media yung makakapasok dito mismo sa loob ng Senado. Amy, na isang tabi yung usapin ng impeachment dahil nga dito sa gulo. Pero ano na ang update so far doon sa itong matapos yung pag-transmit dyan, natanggap na nga kahapon, itong kopya ng articles of impeachment na hinatid kagabi. Yes, Cheryl, sa gitna nga noon nung nangyayari sa Senado ay around 7:22 p.m. daw kinumpirma din noon na na-receive na nga dito sa Office of the Senate Secretary yung articles of impeachment na personal mismo dineliver ni Cheryl Garapil na mula pa sa House Office of the Secretary General. So, 27 copies daw ito at inaasahan nga natin na by the time na mag-resume din yung plenary ay matalakay na din itong transmittal ng articles of impeachment. Tulad din nung nasabi ko, today kasi and bukas, Friday, walang plenary session. So hopefully, ang inaasahan din natin magiging timeline nito ay by Monday, ay matatalakay na nga dito sa Senado yung articles of impeachment. Pati ito, kaugnay na nga yung mga alegasyon at grounds for impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Maraming salamat for the update. Mobile Journal, Amy Atienza. Kagabi sa gitna ng itinatutupad na lockdown sa Senado, magkakasunod na putok ng baril ang umalingaw sa loob ng Senado. Bago yan, inanunsyo ng Senate Sergeant at Arms na may aarestuhin. Balikan natin sa pagbabalita ni ang Los Baños. I don't know bakit kami nandito sa dulo nito. Hindi ko alam sa kamero, hindi ko alam na meron palang Nagkaputukan sa second floor ng Senado habang nakabantay kami sa posibilidad ng pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Sa gitna ng aking arimobilis na sa Frontline Pilipinas, pinakatlas at pinakaalis kami mga taga-media. Napapaligiran din kami ng mga tauhan ng PNP at ng Office of Sergeant at Arms. Ilan sa kanila may hawak na baril at nakasuot pa ng bulletproof vest. habang nag-iintay kami, ay nagkaroon ng putukan kung saan sila nalunod na putukan. Hanggang sa maya-maya, narinig ulit namin ang tunog ng baril.
ng nasa loob ng Senate building. Wala po, 100% wala po. Katunayan ko, kaya nag-reverse ako ng issue para makita niyo po kung nasaan ako ngayon. Hindi lang tumatakbo po ang phone. Meron po kami agency performance review formulation ng catch-up plan po namin. Lahat po ng officers, andito po. Pero gate ni Senate President Alan Peter Cayetano, under attack ang Senado. 4 na senador daw gumano ang alam na magkakaroon ng tensyon. Tinawagan din daw nila si Matibag para magsumbo. What will you do, Director, kung may putukan na, hindi ba dapat may sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help